Some of us, pag naghangad tayo na makuha yung lahat ng gusto natin, ang tendency ay nawawala na yung pagiging makatao natin. Hindi na tayo makapag-isip ng matino kasi mas nananaig yung greed. And worst scenario is, minsan, last resort is yung thinking na the best option to solve their problem is by na ito lang ang solusyon para permanenteng mawala yung problema nila. Na manatapos lang yung problema nila kapag tinapos din nila yung taong nagbibigay ng problema nila. Ang dami nang nangyaring ganyan, di ba? At hindi papahuli ang tinamo ng mag-asawang ito ng Barangay Alacaak, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Okay, may nagpapapost lang sa akin ito no, ng mga biktima. Wala daw malinaw na dahilan doon sa mag-asawang Jeriel at Josephine Tadeja noong December 14. Pero malaki yung hinala nila na tungkol ito sa pinipetisyon na agricultural land na inuukupahan ng mga magsasaka. Meron daw kasing mayamang nagmamay-ari nito at itong si Jeriel ang tumatayong chairman ng petitioner simula nung nakaraang taon lang, yung dating chairman ng former Aldeco Alacaak Development Cooperative na Algrico na ngayon. Mukhang binayaran daw kasi nung mayamang may-ari ang mga gunmen ng mga tauhan din niya para hindi daw matuloy itong pag-a-apply ng petition. By the way, ito ding mga salarin ng mag-asawa ang hinihinalang may gawa din doon sa sa kanilang dating chairman. Hindi lang daw mahuli-huli ang mga ito kasi walang matibay na ebidensya at lagi daw naka-helmet ang mga suspect. Ngayon, sa pangyayaring ito, ay nakaganti daw kasi ng putok yung lalaking biktima. Tinamaan yung isa sa kanila at dinala sa ospital. So, ayun nga, at may nakapagtimbre sa mga pulis kaya nahuli ang suspect na kinilalang si Banzon Recto Isidro na nahaharap ngayon sa kasong murder and frustrated. Ayaw naman ikanta ng suspect yung tatlo pa niyang kasamahan na pinaghihinala ang mga kapatid din niya. Yung mga biktima nga pala ay nagtamo ng 9 na tama ng baril sa katawan at isa sa ulo, yung lalaki na si Jeriel. Wala na itong buhay nung dumating yung mga polis. Yung asawa naman niya, na si Josephine, ay nabaril ng 4 na beses. Nadala pa sa ospital pero binawian din ng buhay kahapon, December 21. Nakakalungkot lang kasi may 3 anak silang naulila. Tapos yung isa ay graduating na sana sa kursong engineering sa susunod na taon. At sa halip na masaya sanang sasalubungin ang Pasko't Bagong Taon, ay magluluksa ang kanilang buong pamilya. I don't know kung nasa news na to, pero sana po ay mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng mag-asawa. Calling out din po ang ating DENR na sana po ay mapagtuunan nyo ng pansin yung mga concerns ng ating mga farmers dito sa Alacaak. Our condolences po sa pamilya at pa-share naman po mga kasyopaw para kumalat yung hindi makatarungang gawain na itumba ang sinumang babangga sa mga taong nasa likod ng krimen ito. And that's all for today. Thank you for watching.